Hindi lamang labis na paggasta, maging ang iba't ibang uri ng pandaraya at panlalamang babantayan din ng COMELEC. Ipinanukala ng COMELEC ang pagbuo ng Campaign Finance Unit o CFU sa bisa ng COMELEC Resolution 9146 noong Pebrero ng nakaraang taon. Layon sa pagbuo ng CFU na mahigpit na maipatupad ang mga batas kaugnay sa paggasta ng mga kandidato at istriktong pagpapatupad ng finance rules sa mga mananalong kandidato para sa Mayo sa taong 2013. Sa nilagdang Memorandum of Agreement of MOA ng COMELEC at DILG, hindi papayagan ng mga mananalong kandidato na maupo sa pwesto kung hindi magsusumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Pero ayon kay COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, hindi lamang paggastos ng mga kandidato, kundi maging pagbili ng boto o mga estilo ng pandaraya ng ilang kandidato ay tututukan ng COMELEC Finance Unit. Una-una po yung pagre-report po sa COMELEC, sa Campaign Finance Unit at pangalawa, wag pong hayaan na ito pong practice ay mamayani, hopefully by refusing ang namimigay po ng pera sa halalan. And through proper documentation and witnesses, then we can hopefully prosecute po yung resorting to vote buying. Malabo na raw ang dagdag bawas na paraan ng pandaraya, kaya ang nakikita sa pagsusuri sa nakaraang halalan, hindi pinaboto ang mga botanteng sa tingin ay boboto sa kalaban. Disenfranchised voter ang tawag dito ng COMELEC. Nakikita rin ang posibleng pagdami ng mga flying voters at talamak na pagbili ng boto. Pero hinihimok ng COMELEC ang publiko na maging mapagmatsa. At lahat po sila ay nagre-report para po mabawasan yung tinatawag na vote buying sa ating halalan. Una-una, para po fair ang labanan, no? Para po walang nakakalabang, walang gumagamit po ng sobrang pera, para po ang pagpili po ay ayon po sa puso at kagustuhan ng ating mga botante. Ako si Aislinn David, alerto alisto sa pagbabalita.